Ewan ko, ano bang klaseng spokesperson yung ganito yung mga statements. Una, walang ebidensya. So you cannot really claim na China siya. Alam mo yun, that's one thing. Nakakahiya, hindi lang sa China, kundi sa buong mundo, na ganito tayong mag-conduct ng ating politika or even yung ating sense of diplomacy. Pangatlo, napaka-undiplomatic. It's uncalled for to accuse a country nang wala kang ebidensya. Pagtatawan tayo ng buong mundo. Actually, nung nakita ko siya, parang, my God, ito na naman. Yun na lang ang reaction ko. My God, hindi na ba tayo natuto na nagiging laughing stock tayo ng buong mundo dahil nga sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pagsasalita ng ating mga government official. Pero ito, mas malala. Kasi spokesperson ka eh. Kaya nga kumukuha ng spokesperson eh. Para ayusin yung pagde-deliver ng mga issues at yung stand ng isang agency ng gobyerno at hindi siya maging controversial, mag-properly explain siya. Pero this one is not explaining anything. It's an accusation against a country na wala kang ebidensya. Ipinagmamalaki ngayon ng Marcos administration na sa loob lamang ng 3 taon, abay nahigitan daw yung halaga ng illegal na droga na nakumpiska sa buong termino ng former President Rodrigo Duterte. At yung pinakamalaki nilang mga huli ngayon, parang biglang litaw lang sa karagatan, floating shabu dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea, basta nasa kanlurang bahagi nating bansa. Pero may pahayag dito. Ang kapansin-pansin dito, diretso, walang kagutol-gutol, sinabi po ng Philippine Navy spokesperson, ang sabi dito, na it's, unquote, i-quote ko siya, it's not far-fetched na ito ay galing o isang effort ng Chinese Communist Party. We don't have to look far from the side of law enforcement. We look for evidence. On the military, we look for indicators. Kasi nga, yun yung nakita, mga Chinese characters din daw. Dagdag pa rito, and I quote, nung tinanong siya kung ano yung purpose sa sinasabi mo ng China na nasa likod nitong shipment, ang sabi niya, upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga para ang kabataan ay masira ang tamang pag-iisip. Now ngayon, basahin ko lang din ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy in the Philippines. Ang sabi dito, nung tinanong siya ukol nga po sa issue na yan, na sinabi ni AFP spokesperson Roy Vincent o yung Philippine Navy, Roy Vincent Trinidad, ang sabi dito, and I quote, China has the toughest resolve and policy against drugs. Mas may bitay pa ata sila, di ba, sa illegal na droga kumpara sa atin. Dito, na yung mga convicted pa nga, ginagawa pa ngang witness. And we have one of the best counter-narcotics track records in the world. China has scheduled the largest number of substances and has imposed the strictest drug control policy in the world. China and the Philippines have maintained sound law enforcement cooperation in combating drugs and other transnational crimes. A delegation from Philippine Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC recently visited China and reached important consensus with Chinese counterparts on further strengthening efforts to combat transnational crimes. We firmly oppose the baseless and malicious accusations made by certain individuals with intention to smear China. Driven by selfish political motives and acting as pawn of the U.S. Indo-Pacific strategy, certain individuals within the Philippine military have been exploiting maritime issues to provoke and escalate tensions. Such a stance does not help in solving problems. On the contrary, it has become the root cause of distrust and the stumbling block to dispute resolution. We urge certain individuals in the Philippine military to refrain from malicious attacks against China. They should heed the will of the people, act in their nation's true interest, and return to the correct path of resolving disputes
through dialogue and consultation. So ganito ba ang pamamaraan ng gobyerno na tiningnan mo lang, diretso agad bigay na, ang dahilan nito, itong suspect, nasaan na rule of law? Hindi mo pa nga naimbestigahan eh. Hindi mo pa nga nakita kung sinong nasa likod. Mas madali pang makita ng Coast Guard or ng Philippine Navy siguro kung merong Chinese Coast Guard ang andyan. Pero yung mga nasa likod nitong kumakalat na palutang-lutang na droga, parang wala pa tayong balita na merong nahuli, Prof. Yun na nga eh. Nabasa ko rin yan actually 2 days ago, pero hindi ako nag-react. Kasi usually kapag nag-react ka on these things, sasabihin na naman nila, si Professor Malindog is pro-China. O, diba? Ganun naman eh. Dahil nag-react ka dun sa news na wala namang ebidensya. So, kaya hindi ako nag-react at hindi ako nag-post sa Facebook. But since tinanong mo ako on this issue, I'll be very frank. Tama. Kasi I'm in Beijing. So, I'm based in China. So, I know kung gaano sila ka-strict when you talk about drug problem or especially illegal drugs. Tawag yung hindi ka lang makukulong, bitay ang ang kahihinatnan mo kapag hindi ka lang nag-traffic ng drug, even you're using it at saka nag-share ka pa, bitay. May death penalty sila when it comes to these things. Very strict sila when you talk about illegal drugs. Walang patawad-patawad dyan. Walang papetiks-petiks yan dito. So, I really don't understand kung bakit ina-accuse nila ang China of this thing na may nakita lang silang lumulutang sa so-called South China Sea tapos without investigation, wala ngang anything. Nakita lang. So ang sabi agad ng ating spokesperson ng Coast Guard, China ang nagpadala niyan at nagkalat dyan kasi gusto nilang i-destroy the future of the Philippines. So para bang, my God, is this really how our government officials, oh my goodness, naturingang spokesperson ng ating Coast Guard? I'm so sorry, sir. Pero dapat siguro, sir, you have to be very educated in how supposedly ang isang spokesperson ng isang agency of government should talk, especially when you talk about foreign relation. Kaya nga po nagkaroon ng, alam mo, Anmar, kaya nga kumuha ng tinatawag mong spokesperson ang isang agency precisely because that spokesperson should communicate properly, diplomatically, yung mga issues na na may kinalaman sa Coast Guard, let us say, kasi yung Coast Guard ang pinag-usapan natin, na hindi siya maging controversial at ma-explain siya properly. That's actually the basic job as a spokesperson. Pero yung ganitong mga, ewan ko, ano bang klaseng spokesperson yung ganito yung mga statements. Una, walang ebidensya. So you cannot really claim na China siya. Alam mo yun, that's one thing. Nakakahiya, hindi lang sa China, kundi sa buong mundo, na ganito tayong mag-conduct ng ating politika or even yung ating sense of diplomacy. Pangatlo, napaka-undiplomatic. It's uncalled for to accuse a country nang wala kang ebidensya. Pagtatawan tayo ng buong mundo. Actually, nung nakita ko siya, parang, my God, ito na naman. Yun na lang ang reaction ko. My God, hindi na ba tayo natuto na nagiging laughing stock tayo ng buong mundo dahil nga sa mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pagsasalita ng ating mga government official. Pero ito, mas malala. Kasi spokesperson ka eh. Kaya nga kumukuha ng spokesperson eh. Para ayusin yung pagde-deliver ng mga issues at yung stand ng isang agency ng gobyerno at hindi siya maging controversial, mag-properly explain siya. Pero this one is not explaining anything. It's an accusation against a country na wala kang ebidensya. Yun yung nakakahiya doon. So I don't really think it's good for the country. Pangatlo, ibabalik ko yung tanong. So ina-accuse nila yung China. I think before they even accuse a country na wala silang ebidensya, siguro balikan ko yung tanong, ibabalik ko ang tanong. What about the allegation against the president on abuse of illegal drugs? Tinatanong din niya ng buong mundo. So, hindi ba nila kaya, before nila i-accuse yung China, probably sagutin muna nila itong tanong na to na naghihintay ang buong Pilipinas at ang buong mundo sa answer. Kasi hindi rin nila sinasagot ng straight. Ang hilig-hilig nila sa magbintang sa ibang tao at sa ibang bansa nang walang ebidensya, pero yung mga tanong na legitimate, hindi nila kayang sagutin. So, yun to eh. Diyos ko Lord, kung hindi ang Pilipinas matututo at titino sa mga ganitong usapin at larangan,
nakakahiya. I know, nakakahiya na ang Pilipinas nare-reduce, nakatawa-tawa sa buong mundo dahil may mga ilang officials tayo na ginagamit ang kanilang platform to criticize, to paint a country in a bad light. Wala namang ebidensya. I mean, I don't have anything against criticizing any country for that matter. Mapa China yan, mapa United States yan, mapa India yan, mapa South Korea yan. Because as a country, we can actually do that. However, make it sure that you have done your homework. May ebidensya ka, may investigation yan, tangible. Kasi kung wala, and it's like hearsay, then may nakita ka lang character doon na anyone can do it actually, nakakahiya po tayo. Yun po yung aking masasabi dyan. Actually, hindi na nga ako nag-react dyan nang pinasa sa akin yung information na yan. An screenshot ng parang news report. So sabi ko, ay Diyos ko, hindi na ako mag-react. Kasi alam ko na ang sasabihin nila, pro-China yan si Malindog, uy. So ako parang, okay, wag na nating patulan. Pero ngayon na tinanong mo ako, this is what I can say about this. Opo. Pero pag mga ganyan po bang usapin, kahit na hindi China ang involved, kahit na ibang bansa, diretso ba nating sinasagot agad na ganyan or dumadaan tayo sa tamang pagsagot, no, sa pamamagitan ng diplomasya, sa pamamagitan ng DFA? Kasi hindi lang din naman ang sinasabi nilang galing sa China daw yung illegal na droga. Marami din tayo mga illegal na droga galing sa Africa, yung iba pa nga galing sa Estados Unidos na isinumbong, no, doon na may darating na. So ibig sabihin ba Estados Unidos yung ano nito, ang purpose nila is yung kabataan siraan agad yung bansa natin na ganito agad? Ganun ba talaga dapat tayo mag-imbestiga? Actually, Admar, maling-mali ang statement. I'm sorry, sir, pero I'm really sorry, sir. Pero from as far as I'm concerned, maling-mali ang ganong statement. Before you even say anything, especially kung nakita pa lang, halimbawa, yung drug na shabu, whatever man drug na nandyan na nakita nila, na confiscate nila, na pinagkakalandakan nila like trophy, na surely sa SONA, gagamitin nila yan. Before even saying anything at all, actually, ang protocol dyan or yung the right thing to do is don't say anything kung wala pang investigation or wala ka pang hard evidence to even accuse anyone. May it be a country, individual, or anything. Kasi para kang tanga nun na nagsasabi ka pero wala ka namang ebidensya. Nakakahiya ka both inside and internally and externally to the Philippines. So ganun siya dapat. Una, nakita nyo, conduct an investigation, proper investigation, and then pag may nakuha kayong ebidensya, then probably vet the evidence kasi may vetting process yan. I-vet mo yan. Hindi ibig sabihin na nakakuha ka ng ebidensya, magpipreskon ka na. No. You have to vet and you have to double check kung tama ang information mo. And then probably if necessary for you to put it out in public at it has nothing to do, it will not impact any kind of negative impact with foreign relation kung may ibang bansa na involved dyan or national security, pwedeng maapektuhan, you don't divulge it in public. Pero kung wala, it's for public information, then you say it to the public na ito yung na-confiscate namin based on our investigation. Ito yung nakuha naming ebidensya, na-verify na namin yan, blah, blah, blah. So this is what we can say and conclusion and we're further investigating. Supposed to be, should be like that. But take a look. Ano bang nangyari doon, Madmar? Para bang nakakita ka, Chinese. So ang China ang may kasalanan dyan at sinisira, gustong sirain ng China ang kinabukasan ng mga Pilipino kasi gustong gawin ng China na maging drug addict lahat ng Pilipino. Ganon, pero, may ganon. My God, what a conclusion. Opo, maraming mga produkto na galing China na napapakinabangan ng mga Pilipino. So anong ibig sabihin na nun? Bumaha din yun Maliban dun sa sinasabi nila bumaha yung illegal na droga. So sasabihin nila na gusto nilang yung kaisipan ng mga kabataan, lasunin. So ibig sabihin ba nito na maraming produkto galing China, gusto rin tumulong ng China sa atin? Na ano ba kasi kung yan ang logic, di ba mas maraming mga produkto na nagagamit ng mga Pilipino. Lahat na ata ng mga produkto makikita natin sa bahay ng isang Pilipino, made in China. Made in China. So may magandang maidudulot. So ano ba talaga? Masama o magandang maidudulot? Pero dito tayo, Prof, bilang ikaw ay nag-aaral para maging doktor sa larangan ng economics,
Opo. Parang dina-downplay ng administrasyon itong posibleng masamang epekto ng tensyon na ngayon ay nagkaroon ng ceasefire. Di natin alam kung hanggang kailan kasi di naman ito first time na nagkaroon sila ng ceasefire. Yung gulo nga sa Middle East, parang ano na yan sasabihin agad, matagal na, biglang susulpot, bigla namang mawawala. Pero yun ang nababanggit na wala namang epekto. Anong masasabi mo dito, Prof? Yun nga I posted my quick commentary on that. Kasi ang nagsabi mismo, actually is the President, si Pangulong Marcos Jr. Parang sabi niya, parang dinownplay lang na wala namang masyadong effect sa Pilipinas, sa Philippine economy, yung nangyayari sa Middle East, sabi niya. At parang hindi lang naman ata siya ang nagsabi noon. Yung kanyang mga tinatawag na economic managers ata ay may ganun ding perspective. So parang sabi ko, really? Oh, wow. Ekonomista na pala ngayon si President Marcos Jr. At mayroon na bigla na lang ganun ang kanyang kanyang pahayag. In the very first place, ang tanong ko, ano ba ang ground reality ng Pilipinas when it comes to the economy and in terms also of basic necessities ng mga tao? Unang-una, the reality is, ang Pilipinas is net importer ng oil. Kasi tayo, very dependent on oil, especially when you talk about gas, when you talk about oil and gasoline, yung mga kerosene, mga ganyan-ganyan. So, net importer tayo 100%. So, saan ba nila ini-import lahat yan? Di ba karamihan dyan, ini-import mo sa Middle East. Sino ba ang involved ng gera? Di ba din Middle East? Wala naman tayong tinatawag na energy sovereignty. Well, we're very dependent on import. So anything that happens in the Middle East, mapa small scale war yan or mapa big scale na regional conflict yan or bilateral conflict, interstate war, at the end of the day, the Philippines will be affected. That's a reality. Tataas ang presyo ng mga bilihin dahil tataas ang presyo ng energy. And that's basically oil and other oil-related products. Hindi ba niya naiintindihan yung issue ng inflation? Anything that happens to oil or energy, may impact yan sa buhay ng mga Pilipino kasi ang kasunod na ang kasunod na impact, ang kasunod na effect niyan is tataas din ang presyo ng mga bilihin. Kasi lahat ng ginagawa natin ay may kinalaman sa energy, electricity, transportation, lahat may dependent yan sa energy ng consumption So, yun ang hindi ko maintindihan. Hindi ba niya alam yun? Hindi ba siya nakakaintindi or he was just trying to say na okay, wag kayo mag-alala, walang problema para lang i-assure ang mga Pilipino na okay lang tayo. But I think it's misleading. I think the dapat yang sabihin is okay. I think for me, ang kailangan gawin ng presidente is like, okay, there's a conflict in the Middle East, probably will be affected, and the government is doing something para ma-mitigate yung impact ng Middle East conflict by doing this and that. O ilatag niya dapat sa Pilipinas, sa mga Pilipino, para maintindihan natin at alam natin, oh good, okay. Hindi ako nag-aalala na ang pamilya ko ay magugutom or magkakaroon kami ng problema kasi tataas ang inflation. Yun. If you want to assure the Filipino people that the country will be okay, then rather than downplaying it, probably explain what you're gonna do and what are your plans, strategic plan to mitigate the issue or the impact of the Middle East conflict sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas talaga, net importer yan ng oil. Aside from oil, net importer tayo ng food. Kasi we don't have food security. We don't have food sovereignty. So, ang susunod na impact dyan kapag nagkagulo ang Middle East, supply chain, at the same time, yung transport of goods will also be affected kasi hindi lang naman sa sea, ang sea at saka air mo apektado. So, yun ang second point dun. So, magkakaroon ka ng problema sa energy, magkakaroon ka supply of energy through oil, and may magkakaproblema ka ng food security. Kasi madi-disrupt ang supply chain mo So, and at the same time, kapag may gera, even though nasa Middle East siya, ang mga bansa, usually, they think more about their country. So, even in terms of export, nagbabawas yan. So, makakaproblema tayo. Kasi tayo, yun nga ang problema ng Pilipinas, hindi ka lang net importer ng energy or oil, net importer ka rin ng food, ng mga basic food like rice. Lahat na lang ata ng basic food, even salt, we import. So, yun yung second na problema. The third problem is,
OFWs. The president, I think he knows, or yung mga kasama niya sa Malacanang knows, na lifeblood ng Pilipinas is yung remittances ng mga OFW. We need it. Kasi kapag yan nawala, especially coming from the Middle East, kasi over 2 million ata ang OFWs na nasa Middle East, kapag nawala yan dahil lumaki yung gulo or nagkaroon ng negative impact sa OFW, mawawalan ka rin or babawasan ang remittances mo. The second thing is, uuwi ang OFW mo. Pag umuwi yan sa Pilipinas, ano ang job na i-offer mo sa kanila? So ang sinasabi ko lang, imbis na the downplay mo, probably the president should think what to do. And if alam niya kung anong gagawin, may plano na sila, probably explain it to the Filipino people, not necessarily in details, but at least give us an idea of what is your plan para naman kami, assured kami na we will be okay and hindi na kami mag-worry dahil we have a government that actually thinks about, really think about these things and takes care of us. Ganun siya Pero parang sabi ko, ganito ba talaga ang mga presidente? Kasi ang tingin ko sa ibang presidente sa ibang bansa, because I'm from the international, right now, most of the time, I interact with so many people from the international level, and sometimes I see presidents, ang tingin ko sa kanila, they come up with a plan, every sector, depende kung sa anong nangyayari sa mundo, and then they will implement and communicate to their own people. So, parang sa akin, bakit nada-downplay sa Pilipinas ang Middle East conflict? And it's the president saying this. Parang iba yung, parang sabi ko, my God, ano pa nangyayari sa Pilipinas? Syempre, worried ako, I'm a Filipino, hindi naman ako, at the end of the day, katapos ng pag-aaral ko, babalik din ako sa Pilipinas to work there. So parang, ano nangyari? Ganito ba talaga tayo? Parang, my God. And Prof, eto pa Prof, dahil di ba sa reporting ng gobyerno, maganda raw yung takbo ng ating ekonomiya. Pero kamakailan lang, binasag ito ng World Bank. At sa kanilang forecast, noong 2024, nag-forecast sila na ngayong taon na ito, posibleng umabot sa 5.6. Pero binago ito ng World Bank, nasa 5.3% na lang ang maaring magiging growth forecast ng ating ekonomiya. Malayo ito sa 6.7% na target. No? Ang sabi pa nga dito nila, sa kanilang target din, sa tansya nila, 5.4% sa World Bank ito sa 2026 and 5.5% sa 2027. So yung mga sinasabi nila na gumaganda yung ekonomiya, para sa World Bank, hindi totoo. Parang humihina, no? Mabagal. Pero alam mo ba kung ano yung update ngayon na Prof? Dahil ang mga economic managers ngayong araw na ito, abay ni-revise ang growth target. Oo, nakita ko. Mula 6 to 8%. 6 to 8%. Abay, binabahan nila ito sa 5.5 to 6.5%. No? Sabi pa dito, ang target sa 2026 hanggang 2028 ayon kay Budget Secretary Pangandaman, ang Development Budget Coordination Committee Chair, na 6 to 7% from previous 6 to 8%. Anong nito? Anong magiging epekto nito? Akala ko ba walang masyadong epekto itong ano? 'Di ba? Sabi nila walang masyadong epekto, stable. Pero binaba yung target, Prof. Oo nga. Kaya nga nung before ako na-interview dito, nagbabasa ako ng news sa cellphone ko. Tapos yun ang una kong nakita. Sabi ko, oh really? So from 6 to 8% down na target, ginawa na nilang 5.5 to 6.5. But this is only target. Forecasting lang yan. It doesn't mean na yun na yung mangyayari. It depends really sa performance ng economy ng Pilipinas. So isa sa mga parang guess ko lang ba or something, analysis ko lang ba sa nababasa ko na biglang out of the blue is I think there is kahit itong pagbaba ng target connected yan sa nangyayari sa Middle East kasi talaga if that conflict kahit ngayon na may ceasefire daw pero hindi naman
talaga alam kung ceasefire nga ba yan o hindi kasi maraming ano diyan maraming kwento diyan sa quote-unquote na ceasefire daw na yan. Maraming kwento diyan, may insider and outsider na mga kwento diyan. So feeling ko they would want to recalibrate na maging 5.5 na lang kasi baka masisi sila in a matter of time kasi hindi nila naabot yung target. Kasi ang 6 to 8% na target is very, very high. Actually, for a Philippines, na kung sa titignan mo, ang dami na, ito nga yun they're bragging na the Philippines kuno is quote-unquote having this percentage of growth. Pero kung titignan mo ang mga surveys na ginagawa ng iba't ibang survey outlets, makikita mo na hindi nagtutugma yung binabrag nila na growing economy tayo dun sa actual life situation ng mga Pilipino. Kasi kung titignan mo ang mga survey outlets, when you talk about these issues, una, ano ang problema? Yung self-rated poverty, mataas. Yung inflation, of course, nagfa-fluctuate. Mataas, bumababa, minsan mataas, minsan bumababa, pero fluctuating. Pero I'm not even sure kung yung fluctuating yan, may manipulation na nangyayari. Pangatlo, when you talk about unemployment, is mataas. May pag-rise ng unemployment, underemployment. And when you talk about prices of goods, mataas. Hindi naman bumababa. Yung sinasabi nilang 20 pesos of rice, that is a manipulation of the market. Kasi kung titignan mo ang market price ng rice, ng totoong magandang rice at nakakakain mo talaga, is hindi yung 20 pesos. That's impossible for the Philippines at the moment. So, yun yung mga sinasabi ko. So, parang ang nangyayari siguro, recalibrate nila ito para lang makita na, it's actually para lang maging realistic kasi nga may nangyayari sa Middle East. Pero even then, ang tanong ko lang talaga, bakit hindi nagtutugma yung kanilang mga forecast and even yung sinasabi nilang achievement in the economy when in fact the life, the actual life of a Filipino, especially hindi yung mga elite hindi yung mga yaman, yung regular Filipino, hindi naman nagbabago. Kasi alam mo, kung ang ekonomiya ng isang bansa ay nagbabago at tumataas, at you really have that growth, then you will see it in the kind of life that, your citizen, kung anong klaseng buhay mayroon ang mga tao sa loob ng bansa. I have been to so many countries all across the world, even before and now. Makikita mo talaga na pag sinabi nila na nag-i-improve ang aming ekonomiya, ang GDP namin, makikita mo yan sa klase ng pamumuhay mayroon sila. Nakikita mo na umuunlad at maganda ang kanilang pamumuhay. Pero sa Pilipinas, it's so conflicting na sasabihin nila na ito yung growth, pero yung buhay ng mga Pilipino, pahirap ng pahirap. Hindi siya nagtutugma. Isa sa mga dyan is hindi nagtitrickle din siguro yung sinasabi nilang growth dun sa mga Pilipino. Probably, ang mga oligarchs ang nagbe-benefit or probably bubble ito. Kasi hindi mo makikita sa pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Alam mo, Admar, in economics, kung development economics ang pag-uusapan natin, one way to gauge kung talagang nag-i-improve ang ekonomiya ng isang bansa at tumataas ito is para makikita mo yan sa pamumuhay ng mga regular Filipinos o regular na mga citizen ng isang bansa na nakakakain sila ng 3 beses ang araw, ang mga anak nila nakakapag-aral, all of these basic needs and basic goods at bumababa ang presyo ng basic necessities